Naglabas ng pruweba ang kampo ni Senator Grace Poe na nag-renounce na ng U.S. citizenship ang kanyang asawang si Nilia Manzares. Pero isang deportation complaint pa rin ang isinampa sa Bureau of Immigration laban sa kanya. Gusto raw ng mga naghain nito na mabigyang linaw ang tunay na status ni Nilia Manzares. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano. Jessica, kaninang hapon nga ay nagsampa ng reklamo sa Bureau of Immigration ng kampo ni Senator Francisco Tatad na anila isang paghiling sa ahensya na imbestigahan ang citizenship status ng asawa ni Senator Grace Poe na si Nilia Manzares. Pero sabi ng kampo ni Poe ay dual citizen si Nilia Manzares at kamakailan lang ay isinuko ang US citizenship nito. Sa huling debate ng mga presidential aspirant kahapon, sinabi ni Senator Grace Poe na nag-renounce na ng US citizenship ang asawang si Nilia Manzares. Kanina, inirelease sa media ng kampo ni Poe ang mga larawan na nagpapatunay umano nito. April 7, nag-renounce si Nilia Manzares sa harap ni Barangay Green Hills Chairman Carlos Alan Tañada Yam. Dalawang dokumento ang nilagdaan ni Nilia Manzares, ang Affidavit of Renunciation of Allegiance sa Amerika at Oath of Allegiance sa Pilipinas. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Nilia Manzares na voluntaryo niyang nire-renounce ang kanyang pagiging US citizen kasama na ang lahat ng pribilehyo bilang Amerikano. Parehong Pilipino ang mga magulang ni Nilia Manzares na ipinanganak noong 1970 sa Amerika. Dati rin umano siyang miyembro ng US Air Force. Kanina nagtungo sa Bureau of Immigration sina dating Senador Kit Tatad at Attorney Manuelito Luna. Ayon sa immigration, deportation complaint ang inihain ni Tatad at Luna. Pero sabi ng dalawa, gusto lang nilang klaruhin ang tunay na status ni Nilia Manzares. Basihan daw kasi ni Tatad ang isang dossier mula sa isang source na hindi niya pinangalanan. Alinsunod po sa impormasyon, wala po siyang alien employment permit at walang working visa dito sa Pilipinas. Based on our record obtained from the BID, Nilia Manzares was the only one in the family of Senator Poe who did not file a petition for reacquisition or retention of Philippine citizenship under Republic Act 9225. The children and Senator Poe filed their petitions in 2006. Ayon kay Rex Gatchalian, tagapagsalita ni Poe, natural-born citizen si Nilia Manzares. Hindi rin daw nito kailangan ng working visa para makapagtrabaho sa bansa dahil dual citizen siya. Nung hindi nila nakuha yung kanilang mga gusto sa Korte Suprema, nung hinaplan nila si Senator Grace Poe, ang nakakalungkot, nung na-dismiss yun, hindi ko sila tumigil doon. Itong mga dossier na sinasabi nila, siguro kailan linawin nila na mabuti. Ano ba yung batayan nila na yan? Saan ba galing yan? Hindi naman kandidato si Mr. Manzares, pero siya ang tinutumbok nitong dalawang individual na to. Ano ba talaga ang kanilang intensyon? Sino ba talaga ang kanilang pinaglilingkuran? Gusto raw masuri ng Poe camp ang sinasabing hawak na dossier ni Tatad. At Jessica, kanina lamang ay sinabi ni Senator Grace Poe sa isang panayam na legally compliant sa batas ang kanyang asawa. Hindi rin daw pinilit na mag-renounce ng US citizenship ang kanyang asawa at kaya lang daw niya ito ginawa ay para maalis ang anumang duda. Samantala, sinabi naman ni Rex Gatchalian sa isang pahayag na noong nakaraang taon pa raw nagsimulang gumawa ng concrete and active steps si Nilia Manzares para masimula ng proseso ng renunciation ng kanyang US citizenship. At kaninang umaga lang daw ay nagsimula yung pag-fill up ng mga papeles kaugnay nito sa US Embassy. Sinabi rin ni Gatchalian sa isang pahayag na hindi siya otorisado magbigay ng pahayag kaugnay naman sa citizenship status ng mga anak ni Senator Poe, lalo't ang dalawa rito ay menor de edad. Jessica? Dano, it's not usual na meron nagpupunta sa Bureau of Immigration at nagpa-file ng deportation complaint. Pwede bang paki-orient mo kami kung ano ba ang prosesong pagdadaanan nito? Jessica, yung pagkakapaliwanag sa atin ng Bureau of Immigration, once na merong mag-file ng deportation complaint, it is to be treated in the same manner as a criminal case. So basically, dadaan yan sa legal division, tapos dadaan yan sa isang special prosecutor. Kumbaga, iraraffle yan, At yung special prosecutor na yon ay titingnan kung meron bang sapat na basehan itong deportation complaint or yung halimbawa, kung humihingi man ng investigasyon sa citizenship status ng isang hinihinalang alien, At kung meron makitang probable cause, ay doon na magsisimula ang deportation proceedings. At ganun yung magiging proseso, ganun yung magiging posibleng proseso dito sa
sa reklamo na ito, kasama na rin dyan no, yung paghingi dun sa kabilang panig na magbigay ng kanyang counter affidavit. At kapag naibigay yon, no, ay na-consummate yon, ay saka naman pag-aaralan itong special prosecutor kung meron bang basehan para i-deport itong hinihinalang alien palabas ng Pilipinas. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.